Tila napaaga ang penitensya ng magsasakang si Roberto. Punta kami ngayon ng eye center kasi schedule niya ngayon yung check-up. Habang binabagtas kasi niya ang malubak at maputik na daan sa kanilang bukid, nakasampa sa kanyang likod ang misis niyang si Arlene na hindi makalakad. Ang kaliwang binti kasi nito, putol. Mabigat sa puso ko na ganun yung nangyari sa asawa ko. Ang kanyang misis na kanya ring mundo. Pasan-pasan ni Roberto. Tanggap ko kung ano yung kalagayan ng asawa ko. Kalagayan namin ngayon. Magpagamot lang yung asawa ko kahit ano mangyari. Ikaw, hanggang saan ang kaya mong pasanin? Sa ngalan ng pagmamahal. Nung araw na yon, si Roberto papunta sa health center para kumuha ng libreng gamot para sa kanyang misis. Pero dahil kapapanganak lang ng kanilang bunsong si Ruby Jane at walang ibang mag-aasikaso kay Arlene, isasama na muna siya ni Roberto. Isinuot ni Roberto sa kanyang misis ang luma na nitong artificial leg. Kasi yung ano niya pa, hindi nakakaramdam. Pag ito yung ginamit niya, nahuhulog. Yung medyas niya, inano to na support na baka masugat. Para hindi siya mahirapan sa pagpasan sa kanyang misis na 57 kilos o mahigit isang sako ng bigas ang timbang. Sige, tayo ka. Parang ganun. May ginamit si Roberto na carrier bag. Okay ka na? Now, try natin. Ayos, dili. Ayos, dili. Ito. Kumpara sa ibang araw, mas maputik itong daanan. Mas mahirap kasi palagi umulan dito. Maraming beses na kami na natumba. Nahulog kami dito sa palayan, yun sa Pilapil, na basa kami. Dahil may kabigatan ng kanyang misis, paminsan-minsang humihinto si Roberto para maghabol ng hininga. Matapos ang halos 20 minutong lakaran, narating ng mag-asawa ang kalsada. Mahingal pero kahit mahirap kakayanin. Maging okay lang yung asawa ko. Sana po may makuha po kaming gamot. Pagdating namin dito, naguhugas ako ng paa. Kaya mo? Kaya mo? Itagan ko ikaw na 30. Metformin, 500 milligrams. 500 milligrams. 60. Tapos atorvastatin 20. Gising ko ng umaga, nagluluto na ako ng pagkain para sa kanya. Nag-ano na rin ako na asikaso para tubig para siya maligo.
Sa paggagapas ng palay at damo, binubuhay ni Roberto ang kanyang pamilya. Dito sa amin, pag nakikigapas ka lang, halimbawa yung 10 sako, 1 sako yung sayo. Yung arawan ng paggagapas ng palay, 300. At saka yung paggagapas din ng damo, 300 din. Bago naputol ang kaliwang binti ni Arlene, katuwang siya noon ni Roberto sa bukid. Sumasama po ako sa asawa ko sa paggagapas po ng palay. Talaga lumulusong sa putikan yung asawa ko. Pero taong 2022, may napansin daw silang kakaiba sa kaliwang paa ni Arlene. Namanhid yung paa ng asawa ko pag uwi namin. May bumubukol, tapos nagkaroon po ng mga sugat-sugat. Dahil kapos, hindi na raw nila ito napatignan sa doktor. Nilagyan ko po ng dahon ng bayabas na nilaga at saka antibiotic. Mas lalong lumalap. Tapos umabot din dito sa ilalim ng talampakan. Para yung 1 linggo, ang daling mabulok yung paan niya. Mabaho po, tapos nilalanggam po siya. Nangingitim po siya, saka namamaga. Masakit po, hindi po ako makalakad ng maayos. Naalarma raw sila nung isang araw si Arlene, nilagnat, nahirapang huminga at kinumbulsyon pa. Nagpa-hospital na po ako kasi hindi ko na kayang sakit. Pagdating ko po, sir, sa hospital, itinist po ako ng blood sugar. Noon lang nalaman na meron pala siyang type 2 diabetes. Sa huling pagsusuri ng dahilan bakit maraming namamatay sa Pilipinas, dati-rate number 7 siya. Nitong 2022-2023, umakyat ito sa pang-apat. 3.99 million ang may diabetes. At ang nakakabahala rito, karamihan ng mga may diabetes sa Pilipinas, hindi pa sila nadadiagnose. Dahil sa lala ng sugat sa paa ni Arlene, inirekomenda ng doktor na i-amputate o putulin na ito. Pag hindi po ako pumayag na putulin ang aking paa, baka daw ako mamatay. Kaya kahit labag man sa kanyang kalooban, pumayag si Arlene. Bakit di mama pa? Hirap na kami. Bakit napunta pa sa amin yun? Kahit sinong tao, di gugustuhin. Masakit sa kalooban ko na mawawalan po ako ng paa. Malungkot kasi hindi na po mababalik sa dati po. Ganito na lang po ako habang buhay. Gusto ko pa pong gumaling. Gusto ko pa pong kasamang buong pamilya ko po. Yung depressed talaga siya. Sabi ko, nandito kami ng mga anak mo, di ka namin iwanan. Linggo-linggo kami, nagpupunta kami doon sa simbahan. Dadasal, Lord, bigyan mo lang yung asawa ko ng lakas, araw-araw. Sa kabila ng kanyang kondisyon, pinipilit pa rin tumindig ni Arlene sa sarili niyang mga paa. Bukod sa pag-aasikaso ng kanilang maliit na tindahan, siya pa rin ang naglalaba ng marurumi nilang damit. At nag-aalaga sa anak ni Ruby Jane sa tuwing meron itong klase. Exercise ko na rin. Dahil maghapong suot ni Arlene ang kanyang artificial leg, malimit daw sumakit ang kanyang binti at hita. Ito lang nakaraang buwan, kasamang ilang emergency responders mula sa kanilang munisipyo, Komportable ka, anong komportable? Sige. Ikaw, Len, okay lang? sinamahan namin sina Roberto sa check-up ni Arlene. Kanto lang dito. Makalipas ang halos 1 oras na biyahe, nakarating sila sa Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City. Yung BP niya ngayon was 140/80, so medyo mataas ang 140. Dapat kasi sa mga diabetic, dyan ka sa mga 120 to 130 lang. Binigyan ko siya ng medication to prevent mga complications. Ipinasuri rin namin siya sa ophthalmologist. Nasa normal po yung kapal ng retina ni ma'am ngayon. Wala pong senyales ng pagmamanas. Yung pinaka-obvious at pinaka-evident na
symptom niya is depression talaga. Yung support system is very much important. Bibigyan namin siya ng gamot para antidepressant. Malaki ang allotment namin sa tinatawag na health promotion at saka disease prevention. Nagde-develop kami sa PhilHealth ng mga packages. Dapat yung Pilipino, lalo na yung mahihirap, may access sa chronic medication nila. Samantala, para mapalitan na ang luma niyang artificial leg, may nagmagandang loob na regaluhan siya nito. Ang gagawin natin is casting. Gagawa tayo ng molde ng paa niya. Tapos gagamitan natin ng plaster of Paris or yung tinatawag namin na semento. Nabalitaan kasi namin na hindi na fit sa kanya yung prosthesis. So papalitan natin siya ng bago. Masaya naman ako na makakatulong to sa kanya. Salamat po, happy. Sobra. Makalipas ang isang buwan, bumalik sina Arlene sa klinik para isuot ang bago niyang prosthetic leg. Ang local government unit naman ng Pastrana, nagbigay ng karagdagang gamot at sari-sari store supplies. Masaya. Hindi namin alam, meron pa lang mamahal pa sa amin. Yung mga tao pa lang magandang loob. Tugad na dito sa amin, yung barangay at saka sa LGU. Ang dakilang pagmamahal, nasusukat at nasusubukan. Kung handa kang pasanin ang lahat sa ngalan ng pag-ibig. Hindi ako magsasawa sa iyo na buhatin ka, alagaan ka. Salamat sa pag-alaga mo at pagsasakripisyo sa akin. Mahal na mahal kita.